Kapag nahawakan mo na, huwag mo nang pakakawalan pa. Baka mapunta pa sa iba. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nang makita ko talaga si Ethan, hindi ako makapaniwala kasi naman ibang-iba na siya. Mataba na tapos maputi. Ang cute. Ang sarap kurutin ng pisngi. Kaya lang tinakbuhan ako. Kung sa bagay, alam ko naman kung bakit. Iniwan ko kasi siya. Pero babawi ako at gagawin ko ang lahat para maging masaya ulit kami. Ang cute talaga ni Ethan. Nag-iinarte na siya ngayon. Pero bukas ng umaga hanapin ko na siya. Magpapahinga muna ako ngayong araw. At bukas ko sisimulan ang mga plano ko. Siya naman kasi ang dahilan kung bakit umuwi ako. At saka halatang na-miss din niya ako. At gagawin ko ang lahat para makabawi ako kay Ethan. Papaligayahin ko siya ng sagad na sagad. Oh, baka ang dumi ng iniisip niyo. Kaya ito, nang makauwi na ako sa bahay, inayos ko lang yung mga gamit ko tapos nag-impake na ako ng ibang gamit na pasalubong ko kay Ethan. Kaya lang, magustuhan kaya ni Ethan ng pasalubong ko? May mga dala akong damit, mga chocolate para sa kanya. Tapos may mga sapatos at bag. At ang pinaka-espesyal, syempre, ang sarili ko. Yayakapin ko siya ng mahigpit na mahigpit. Yung di siya makakatakbo. Kaya ito, nang maayos ko na yung mga pasalubong ko para sa kanya, halos mapuno yung isang malaking maleta ko para kay Ethan lang lahat ng yun. Kaya naman bago pa dumilim, nakatulog na talaga ako kaagad. Sobrang pagod kasi at eto, madaling araw na nang magising ako. Wala na akong sinayang na oras. Inayos ko lang ang sarili ko tapos eto, dinala ko na yung mga pasalubong ko para kay Ethan. Umalis na ako sa bahay. Tumalon nga lang ako sa bakod. Di ko pa kasi napapalitan yung kandado. At saka may pakiramdam ako kung saan ko mahahanap si Ethan. Mahal na mahal kasi noon ng tatay at nanay niya. Kaya siguradong doon lang siya mananatili sa lugar na yon na makikita niya ng madalas ang libingan ng tatay at nanay niya. Kaya ito, kahit medyo matagal ng panahon na lumipas, natatandaan ko pa kung paano magpunta sa lugar na yun. Medyo malayo pero okay lang, basta para kay Ethan. At nararamdaman kong mahahanap ko siya kaagad. At sa mahabang biyaheng nilakbay ko, sementeryo yung unang pinuntahan ko. Hinanap ko kung saan yung dating dinaanan namin. Ang alam ko, sa gitna yun eh. Kapag sineswerte ka nga naman, aba, nakita ko na kaagad. Alam kong ito na yun. Kaya lang madami nang nagbago sa libingan. May bubong na tapos may gate pa. At may mga bulaklak. Siguro, araw-araw nadalaw si Ethan dito. Ibig sabihin, sa malapit lang siya nakatira. Kaya naman lumabas na ako ng sementeryo. Maliwanag na pero kakunti pa ang mga tao sa labas. May mga nagwawalis na matanda
Tapos yung mga bata ay eto, papasok na sa eskwela. At ako naman eto, magsisimula ng maghanap. Naglalakad lang ako, hila-hila ang maleta ko. Ang ingay ng maleta ko dahil sa daan. Kaya eto, may naintriga ata na matanda sa akin at nagtanong, "Iho, ikaw bagay, saan patungo? At napakalaki naman ata niyang maleta mo." Manong, dadalawin ko lang po ang aking kaibigan. Kaya lang, di ko alam kung saan ang bahay. Ano ba ang pangalan niya, Iho? Ethan po. Yung chubby na cute na maputi. Oo, kilala ko yan. Lagi siyang dumadaan dito na may kasamang aso. Laging nasa sementeryo ang bata na yan. Ganito, Iho. Maglakad ka lang ng diretso, tapos pagdating mo sa dulo, kakaliwa ka. May tulay doon. Pagbaba ng tulay, pangalawang kanto. Liliko ka sa kaliwa, tapos ayun, sa dulo yung malaking bahay, doon siya nakatira. Naku, salamat po Manong. Walang anuman, Iho. At ikaw naman kaibigan nun. Napakabait ng batang yun. Natatandaan ko pa dati, nung una ko siya makita. Bakit po, Manong? Saan niyo po siya unang nakita? Naisakay ko na kasi ang batang yun sa tricycle. May kasama pa nga siya nun eh. Dadalaw daw sila sa libingin ng tatay at nanay niya. Manong, ako po yung kasama niya noon. Kami pong dalawa ang bata na yun. Hala, ikaw na ba ang batang kasama niya? Ang laki mo na din. Ano nga ulit ang pangalan mo? Piero po, Manong. O siya, Piero. Halika na, tiyahatid na kita. At baka mawala ka pa. At saka, kasama pala ni Ethan si Samuel, yung anak ko. Mag-best friend kasi yun. Talaga po ba, Manong? Sige po. Sana maging kaibigan ko din si Samuel. Mabait yung anak ko. Magkakasundo kayo nun. Tara na, sakay na. Wika ni Manong na eto. Mabilis akong inihatid sa bahay ni na Ethan. At pagkababa ko, tinawagan ni Manong ang anak niya na agad namang lumabas sa malaking bahay. Tatay, bakit po? May problema po ba? Anak, si Piero pala, kaibigan ni Ethan. Ikaw nang bahala sa kanya. Wika ni Manong. Tapos, natulala na lang si Samuel na halatang nagulat dahil sa sinabi ng tatay niya. Nak, ikaw nang bahala kay Piero. Wika ni Manong na umalis na din kaagad. At si Samuel naman, pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Kaya ito, nakangiti lang ako. Putang ina, totoo ba to? Ikaw si Piero? Oo, ako nga. Pre, alam mo, miss na miss ka na ni Ethan. Lahat ng nangyari sa nakaraan nyo alam ko na. Kaya hindi mo na kailangan ikwento sa akin. Pasok ka. Marunong ka ba magluto? Oo. Marunong naman. Sige, ikaw na magluto. Matutuwa yung best friend ko. Nasa rep lahat ng kailangan mo.
lalabas muna pati ako. Ipapasyal ko muna si Taka. Kaya ito, pinapasok na niya ako. Diretso sa kusina tapos tinuro niya sa akin ang silid ni Ethan. Kaya ito, sinilip ko. At ayun, tulog na tulog pa siya. Ang cute talaga ni Ethan ngayon. Ang tabae. Piero, pre. Ikaw nang bahala. Alis na muna ako. Magtimpla ka ng kape. Paborito ni Ethan yun. At pakiinit na lang ng pandesal. Gusto kasi ni Ethan yung mainit na pandesal. Sige. Gagawin ko, Samuel. Kaya ito, umalis na muna si Samuel. Naiwan ako dito kaya naman nagsimula na ako magluto. Kaya lang, di pa man ako tapos magluto, nagising na si Ethan. At nang makita niya ako, para siya nakakita ng bulto. Wala na siyang kawala. Kasi tadhana na mismo nagturo ng daan upang matagpuan ko siya.